kay Pastor Salagang Higayon. God bless Pastor Salawag. Praise God. Praise God. Let us all rise up. Huwag po tayong palamya-lamya mga kapatid. 2024 na po ipakita natin sa Diyos na tayo po ay pinalakas ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po Panginoon sa inyong gagawin sa aming kalagitnaan, anointed servant, as I speak your word today in Jesus' name. One more time, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Tayo po ay magsiupo mga kapatid. This 2024, wag po nating ipakikita sa ating kaaway na tayo po ay nanghihina, tayo po ay nanglupaypay. Ipakita po natin mga kapatid, araw-araw pinalalakas po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, sa pagsalubong po natin, samantalang kasalukuyan, nagpapatuloy po ang mga araw ng taong 2024. Nais ko po kayong palakasin mga kapatid sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos. At gusto ko pong babanggitin sa inyong harapan ngayon upang tayo po ay lalong ma-inlove. Pakinggan po natin mga kapatid ang mga bibigkasin ko po ng mga salita dahil ito po ang tanging paraan upang tayo po ay lalong ma-inlove sa salita ng ating Panginoon. Pwede ba nating alayan ng palakpak ang ating dakilang Diyos? Hallelujah. Amen. This book, the Bible, contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's character. Here is paradise restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand object, a good is its design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wow! Napakaganda. Ang mga salita ng Diyos kung ano po ang pakinabang at nagagawa niya sa ating buhay. Amen? Amen. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is the mind of wealth, a paradise of glory, and a river of pleasure. Wow! It is a mind of wealth. Grabe pala mga kapatid. Ang mga salita ng Diyos, ito pa'y minahan ng mga kayamanan. Wow! Amen! A river of pleasures. Grabe kung kasiyahan, kagalakan ang hanapin mo, mga kapatid. Ito ang susi. River of pleasure. Woo! Hallelujah! Amen! It is given you in life. Wow! And will be open in the judgment, and it will remember forever. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will contend all who trifle with its sacred contents. Palakpakan po natin. Kaya ang mga salita
salita ng Diyos, hindi dapat dagdagan, bawasan. Ang mga salita ng Diyos na nakasulat, dapat ito po ang masusunod. Palagpakan po natin. Now, this 2024, mga kapatid, gusto ko po na ang mga anak ng Diyos, ang kanilang pananampalataya ay lumago. Ang kanilang pananampalataya, ito po'y umusbong at magkaroon ng tinatawag measures of faith, great faith, and so great faith. May little faith and no faith. Pero this 2024, kailangan magkaroon po tayo ng great faith. Para po natin na natin kayo. Para po tayo mga kapatid, magkaroon po ng malaking pananampalataya, palibhasay sa buong Pilipinas. Talagang pinopromote na po ang tungkol sa pananampalataya. At kung ang pananampalataya po ang pag-uusapan, mga kapatid, nako, ang aking puso ay talagang yung aking puso, mga kapatid, ay punong-puno ng kagalakan dahil ito ang dapat mangyari this 2024. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Amen! Amen. Praise God! Praise God! Now, ito po, ang mga ebidensya, pruweba, na meron pong kahanga-hanga na magaganap at mangyayari sa mga taong nanampalataya. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung babasahin po natin, i-quote ko lamang dahil gusto ko po, mga kapatid, hallelujah, na ma-refresh po ang aking isipan at sa biyaya ng Diyos. Dito po, mga kapatid, baga sinusubok kung gumagana pa rin ang aking kaisipan. Hallelujah. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Hebrews chapter 11. Mayroon lang akong bibigyan ng buhay, mga kapatid, pero hayaan niyo po na itong mga heroes of faith atin pong makita kung ano po ang kanilang nagiging buhay at ano po ang nangyari sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Una, mga kapatid, Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Wow! Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya himala pala, mga kapatid, kapag ang tao may pananampalataya, ang sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ibig sabihin, kung panatag po ang ating kalooban, mga kapatid, ang ating pag-iisip, wala po tayong pangamba. Wala po tayong alinlangan. Amen! Amen! Hallelujah! At ang isa pang kahanga-hanga, mga kapatid, kapag tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya, sapagkat, tingnan niyo po, mga kapatid, ang katunayan. Tingnan niyo! Hallelujah! Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw may pananampalataya, makikita niyo po ang mga bagay na hindi nakikita at sa mga natural na mga mata, mga kapatid, ay hindi nila kayang makita ang hindi nakikita. Ngunit yung mga may pananampalataya, nakikita nila ang mga bagay na hindi nakikita. Pag ikaw'y may pananampalataya, hallelujah. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natatag ang sanglibutan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na anupat ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita.
Tingnan niyo po mga kapatid, ang tao pwedeng makakagawa ng isang bagay pag may mga materialis. Pag may mga sangkap, pwedeng nagagawa ng tao. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, siya po ay pwedeng makakagawa ng isang bagay kahit walang materialis. Mangyayari ang mga bagay na hindi nakikita. Walang sangkap, mga kapatid. Amen. Anong prueba at halimbawa dito? Tingnan niyo po, mga kapatid, ng pasimula. Sinabi lang po ng ating Panginoon magkaroon ng mga halaman at magkaroon ng mga mabungahing punong kahoy at nagkaroon nga. Anong ginamit niya na instrumento o materialis o sangkap? Wala. Sa pamamagitan po lamang ng salita ng Diyos. Kaya gusto ko pong ipamukha sa inyo, mga kapatid, this 2024, kailangan sumampalataya po tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, sapagkat kung ikay naniniwala, makikita mo ang hindi nakikita. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa, mga kapatid. Dahil sa kanilang pananampalataya, meron pong kahangahangang naganap sa kanilang buhay. Like for example, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Ano po ang nangyari kay Abel, mga kapatid? Ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pananampalataya ay naghain ng lalong mabuting handog, si Cain kaysa kay Abel, si Abel kaysa kay Cain. Amen. At ito'y pinatutuhanan ng Diyos. Ay grabe. Sino ang nagpapatuto? Sino mga kapatid ang nag-witness na talagang ang ginawa ni Abel, mga kapatid, ay katanggap-tanggap sa Diyos? Mismo ang Diyos ang nagpapatuto. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na sinasaksihan sa kanyang siya'y matuwid. Kaya ang sabi ng Biblia, patay na siya, nagsasalita pa. Ay grabe! Pagay matako, patay na, nagsasalita pa. Saan ka nakakita patay na, nagsasalita pa? Dahil nagpapatutuo ang Diyos hanggang sa ating panahon, mga kapatid, na ang handog ni Abel ay nilingap ng Panginoon. Ang handog ni Abel ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya siya po ang naging example, mga kapatid, lalong-lalo na kung tayo po ay maghandog sa ating Panginoon. Ang ating matatapat na pagpupuri, mga kapatid, ay lilingapin ng ating Panginoon. Katulad po kay Abel na nilingap ng Panginoon ang kanyang mga handog. Hallelujah! Patay na, nagsasalita pa dahil sa pananampalataya. Everybody say praise the Lord. By faith Enoch was translated, that he should not see death, and was not found because God had translated him. But before his translation, he had this testimony that he pleased God. Wow, kita niyo po, mga kapatid. Alam niyo po kung ilang taon si Enoch, na sa nabanggit ko na noon, 365 years. Parang isang taon, 365 days. Yet, sa loob ng isang taon, mga kapatid, napatunayan. Tingnan niyo po ang resulta. Ayon po sa kanyang pananampalataya, si Enoch po ay inilipat ng Diyos upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi nasumpungan, sapagkat inilipat ng Diyos. At sapagkat bago siya inilipat, ay pinatutuhanan ng Diyos na siya'y naging kalugod-lugod sa kanya. Wow! Woo! Hindi ba tayo magalak, mga kapatid? Amen. May resulta talaga. May nangyayari talaga doon sa mga tao. May pananampalataya. At ito po, mga kapatid, ang paulit-ulit natin binabanggit tuwing may pagtitipon po tayo. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sapagkat kung wala pananampalataya, sino ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay kinakailangang sumampalataya na may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya nagsisisampalataya.
Kanina sa Sunday School, nakot natin ang scriptures, mga kapatid. Ang sabi roon, ang walang pananampalataya, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya alin ang pipiliin natin this 2024, mga kapatid? Piliin na lang natin sumampalataya. Piliin na lang natin maniwala. Hindi pa tayo magkasala. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Tingnan po natin, by faith Noah, being warned of God of things that shall not yet move with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, ng kaunawaan siya ng Diyos ay tumalima. Dahil dala ng banal na takot, ay gumawa po siya ng 1 taong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. At sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ayon sa pananampalataya. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kung hindi dahil sa pananampalataya ni Noe, wala po tayo ngayon. Dahil ginunaw po ang buong sanglibutan at lahat ng mga buhay na may hininga ay pinatay ng Diyos. Datapot dahil sa pananampalataya ni Noe, dala ng banal na takot, gumawa ng 1 taong. Bakit? Para ma-preserve ang ilang kaluluwa? 8 kaluluwa. At dahil sa 8 kaluluwa, andyan si Brother Alex, andyan si Brother Tiboy, andyan si Ernesto, andyan ang mga kapatiran, andyan ang nagsasalita sa inyo. Dahil sa pananampalataya ni Noah, ikaw at ako ay naririto. Hindi ba, mga kapatid, kahanga-hanga po, natularan natin sila. This 2024, kung pipiliin natin maging manampalatayahin sa mga sinasabi ng Diyos, kung may nangyari, may resulta ayon sa kalang pananampalataya, tiyak mayroon pong mangyayari sa ating Hallelujah! Huwag mamanglaw. Huwag malungkot ang iyong damdamin. Huwag kayong mag-alala. Kahit ilang piraso lang tayo for now. Dahil sa ating pananampalataya, this 2024, pararamihin tayo ng Diyos. Hallelujah! Glory! Ito pa, mga kapatid, natutuwa ba kayo? Nagkaroon na ba kayo, mga kapatid, ng tinatawag na karagdagang pananampalataya? O tumaas na ba ang antas ng ating pananampalataya? Amen! Hallelujah! Dagdagan pa natin about heroes of faith, mga kapatid, sapagkat ito ang nag-i-inspired sa ating mga buhay this 2024. Ngayon ko lang ipinangangaral ito, mga kapatid. Kaya susulitin ko po, huwag naman kayong mag-alala, hindi ako matatapos ng 2 oras. Tatapusin ko lang sa maikling sandali. Ngunit ang ihahabilin ko sa inyo, mga kapatid, ay kapakipakinabang at ito ang maging daan upang ikaw at ako ay pagpapalain. Hallelujah! By faith, Abraham, when he was called to go out and to a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Ito pa, mga kapatid, ang father of faith, kahanga-hanga din po ang uri ng kanyang pananampalataya. Just imagine, sa pananampalataya ni Abraham nang tawagin, sa kanyang tatanggaping mana, mga kapatid, ay yumaon na hindi alam kung saan siya paroon. Hindi biro po ito. Aalis ka, pupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Nangyari po kay Abraham, mga kapatid. Yumaon siya, sumunod siya sa tawag ng ating Panginoon. Nang sabi ng Biblia, hindi niya nga po alam kung saan siya paroon. Then he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promises. Wow! At siya po ay naging isang manglalakbay. Woo! Siya po ay naging isang manglalakbay sa lupang pangako na gaya na di niya lupain. Strangers at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at Jacob at tagapagmanang sa isang pangako na kasama niya.
Ito ang magaling, ito ang napakaganda, ang resulta ng kanyang pananampalataya. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Kaya naman mga kapatid, meron pong ginawang kahangahangang bagay ang ating Panginoon kay Abraham dahil sa kanyang pagiging masunurin. Bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon, dapat sumunod siya po mga kapatid. At sa kanyang pagsunod, ito po ang nangyari. Kahit na siya po ay parang lagalag. Ay, si Abraham mayaman po ang kanyang pinanggalingan mga kapatid, ang kanyang mga kamag ay talagang may mga properties. Pero anong ginawa niya? Minagaling niya mga kapatid na siya po ay tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at Jacob at kasama niyang mga tagapagbana sa isang pangako. Sapagkat, everybody say praise the Lord. Sapagkat kanyang sapagkat kanyang tinitigan o tiningnan ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Hallelujah! Kahit pabarong-barong lang, kahit atol-na lang, mga kapatid, hallelujah, ang kanya palang inaasahan, hindi po ang bayang nasisira, hindi po ang mga bagay na nakikita, datapwat ang kanyang minimiti, ang minanasa ng kanyang puso. Sa wakas, ang sabi niya, ang aking pong ninanasa na makamit ko, makarating ako doon sa inihanda ng Diyos na kung saan hindi ginawa at hindi tinayo at ginawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Let us worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tingnan niyo po mga kapatid, anong nangyari dahil meron po siyang pananampalataya. Sa totoo lang, napakayaman ni Abraham, pinagpala siya dahil sa kanyang pananampalataya. Napakayaman ni Abraham, napakarami siyang ari-arian mga kapatid, at hindi lang niya nakamtan ang mga ari-ariang material dito sa mundong ibabaw. Meron pa siyang inasahan, mga kapatid ko, na pagpapala na kung saan ang gumawa tumayo, ang nagtayo ay ang Diyos, ang bayang hindi nasisira. Kahit anong intensity ng lindol, kahit anong tsunami mga kapatid, hindi mayayanig, hindi mauuga, hindi po mga kapatid ko matatangay ng agos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Panginoon. Yes, come on church, amen. Mga kapatid, ilang mga heroes of faith pala mga aking nababanggit. Lumalago na ba ang ating pananampalataya? Amen. Nadadagdagan na ba ang ating pananampalataya? At umaasa na po ba tayo sa mga bagay na hinihintay? Amen. Sapagkat ang nakikita, hindi ka na umasa doon sa nakikita. Datapot kung hindi mo nakikita sa makatuwid, hinihintay mong may pagtitiis. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hindi ko ginamitan ng pananampalataya mga kapatid. Gumamit lang ako. Bumili lang ako ng kunting sachet at umitin ang buhok ko himala. Hindi ginamitan ng pananampalataya. Ganyan mga kapatid. Kung ang ating pag-iisip, hanggang dito lamang sa mundo, very easy. Pero pag ang pag-uusapan natin ay pananampalataya, ibang usapan yun. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Mga kapatid, praise God. Through faith also, to Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Grabe mga kapatid, purihin ang Panginoon. Matalim pa pala ang aking pag-iisip. Hindi pa pala ulianin. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayon po sa pananampalataya mga kapatid, tingnan niyo po ang nangyari kay Sarah. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi naman, ayon sa pananampalataya, si Sarah din naman, sabi nga ng banal na kasulatan, si Sarah naman ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Naglipas na ang kanyang panahon. Palibhasa'y inarin niyang tapat ang pangako. Yan mga kapatid ko. Ang resulta, kapag ka ikaw ay naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Just imagine si Sarah mga kapatid.
Ang sabi ng Biblia, menopause na, lipas na ang kanyang gulang. Pero anong sabi ng Biblia? Kaya naman sumibol ang isa sa patay na nakasindami ng mga bituin sa langit sa karamihan at di mabilang na mga buhangin nasa tabi ng dagat. Grabe mga kapatid. Dahil inarin niyang tapat ang pangako, hindi po siya nag-alilangan. Anong resulta? Kahit lipas na ang kanyang gulang, nagkaroon siya ng maraming anak. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hindi ba nakahanga-hanga mga kapatid? Nasusubaybayan niyo ba ako? Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Hindi ba mga kapatid nakaka-inspire dito? Nakapagpapalakas ito ng ating pananampalataya dahil ang ating binabanggit, kina-quote mula sa scriptures mga kapatid. Hindi po ito katang-isip. Ito po ay true to life story. Ito po ay talagang kinasihan ng Diyos at ang lahat ng nakasulat dito ay totoo. Amen. Isa lang ang pumapalakpak na ano ba kayo? Anong tinitingnan nyo? Mamasdan ko kayo. Pawis na ako mga hallelujah. Dapat magpapapawis din kayo sa pagpupuri sa Panginoon para talaga namang may resulta ang ating pananampalataya. Hallelujah! Pupurihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kasi bakit mga kapatid? Sa pananampalataya ni Sarah, nagkaroon siya ng anak. Lipas na ang kanyang gulang. At ang napakagandang ginawa ng Diyos mga kapatid, matagal na, minimiti nila, sabik na sila magkaroon ng anak. Pero dahil sa kanilang pananampalata, hindi isa, dalawa, tatlo, apat ang kanilang mga anak. Ang sabi ng Biblia, nakasindami ng mga bituin sa langit. Kaya nang di mabilang ng mga buhangin nasa tabi ng dagat. Kaya ikaw at ako, bunga po tayo sa pananampalataya ni Abraham. Sapagat ang sabi ng Biblia, ang sinumang nasa pananampalataya ay mga anak ni Abraham. Hallelujah! Gutom na kayo? Okay pa ba kayo mga kapatid? Ito mahaba pa ito. Dahil i-prove ko po sa inyo mga kapatid na sa lahat ng sumampalataya at nanindigan sa mga pangako ng Diyos, mayroon po talaga silang napala. May tao? May napala. Tinanggap po nila ang kanilang rewards. One more time, let us worship the name of Jesus! Mga kapatid, bahala lang ninyo mahaba-haba dahil 2024. Ito ang pambungad ng 2024, mga kapatid, na si Pastor Dong mangangaral mula sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Palalakasin niya ang aking memorya. Amen. Gusto niyong lumakas ang ating mga memorya, mga kapatid? Walang ibang susi ang salita ng Diyos. Magpapalakas ng ating memorya. May remind, yung capsule na remind, mayroon pang yung pampatalas ng isip mga kapatid. Pero sasabihin ko sa inyo, walang ibang makapagpatalas ng isip kapag na-in-love po kayo sa salita ng Diyos. Just imagine mga kapatid, tatalas ang ating mga memorya kapag ang salita ng Diyos ang ating inatupag. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, these all died in faith. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of the country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Amen. Hallelujah! Woo! Glory to God. Purihin ang ating Panginoon kahanga mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon na kung saan mga kapatid, pag nabasa ko ito, kapag kabinulay-bulay ko ito mga kapatid, nakukomfort ako. Kaya kung minsan, yun nga, nag-usapan na, may one time na nag-uusap kami, ang aking mga anak.
Parang hindi ako makapaniwala, wala si mama. Parang ako din, parang hindi ko minsan, parang hindi ko rin masabi na wala na siya. Minsan, wah. Pero pag nabasa ko ito, and this all, everybody say, and this all, This all. died. May katapusan pala talaga ang buhay. Kahit na naging malapit sa Panginoon, kahit mga taong banal, pwede lang kainok mga kapatid, patay din silang lahat. Kaya lang pumanaw sila mga kapatid. And this all died in faith, not having received the promises. Napakalungkot. Hindi po ba nung lumabas po sila mga kapatid sa Egypt going to the land of Canaan, na kung saan mahigit po 2 milyong mga Israelites, mga kapatid, sad to say, ang na-record sa banal na kasulatan, yung pinaka-urig, dalawa lamang ang nakasurvive. 2 lamang ang nakapasok sa lalagyan. The rest, yung mga bata na. Nangamatay sila, they receive not the promise. Ito ang bibigyan ko ng diin, mga kapatid, bago kayo tuluyang mawala na yung attention at nyantok na kayo at matutulog na kayo. Bago kayo magutom, meron po akong bigyan ng diin mula pasimula hanggang katapusan, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Hallelujah! Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kasama po dito. Medyo napapabilis po talagang aking pangungusap, yung aking daway pagsasalita. Okay lang na nasusundan yung mga kapatid. Hindi naman bulol. Okay naman, loud and clear naman. Parang mga natin ating Panginoon. Gusto ko ipakita sa ating Panginoon, mga kapatid, this 2024, makita na po, I will do the best I can for God's glory. Hindi yung pastor na alam niya. Yung pastor, mga kapatid, sabi nga, your voice reveals your nature. Happy people have happy voices, and your voice proclaims to the world your possession or lack of self-confidence. The world generally accepts a man at his own valuation, and you are judged on first meeting the way you speak. If you are hesitant, fearful, indecisive individual, you are always assumed that you are indecisive individual. Kaya mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos, kailangan, mga kapatid, may kasamang pananampalataya. Pagsabihin natin, yan po ay totoo na walang alinlangan. Amen. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Ito ang mga kapatid na kasama po ito sa Heroes of Faith. Ang sabi ng banal na kasulatan, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child, and they were not afraid of king's commandment. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Wow! Grabe po, mga kapatid, ang pananampalataya ni Moses! Pag sinabi ko ni Noe, mga kapatid, medyo umiba na ang timpla ng aking pag-isip. Pero Moses pa rin, natutumbog pa rin. Purihin ang Panginoon. Ay, salamat Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa pananampalataya ni Moses na siya po'y ipinanganak. Ano sinabi? Tinago po siya ng 3 buwan. At nakita na kanyang mga magulang, mga kapatid, na maganda ang bata. Kaya naman hindi siya natakot sa utos ng hari. Kaya nung dumating na ang sapat na gulang, mga kapatid ko, tumanggi na siya na siya tawaging anak ng anak na babae ni Pharaoh. Grabe, prinsipe na sana siya. Magiging heirs to the throne of Pharaoh dahil siya magiging prinsipe. Pero ang sabi ng Biblia, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for us. Anong pinili? Anong pinili, mga kapatid, ni Moses? Mga kapatid, pinili niya siya dustain, hamakin. Makasama niya lamang ang bayang Israel. Kaysa panandaliang aliw ng kasalanan. Hallelujah! Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, from whence then ang sabi doon, mga kapatid, by faith
He forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith, he kept the Passover and sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Wow! Tingnan niyo po, dahil sa kanyang pananampalataya, pinili niya mga kapatid na makasama ang bayang Israel. Kaya siya po ang maging tagapagmana sa kaharian ni Pharaoh. Pero mga kapatid, siya po ang naging daan upang makalaya ang ilang milyong mga Israelites, mga kapatid, upang sila po mula sa pagkaalipin, sila po'y makalaya upang sila'y maglingkod at sumamba sa ating Diyos. Kaya naman mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, siya po, ang sabi ng banal na kasulatan, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians are saying to do with drowned. Kaya po mga kapatid, ang pulang dagat hinati po ayon sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ang pulang dagat ay nahati at lumakad po ang sambahayang Israel, at ngayon ang mga sungkawal na mga Ehipsyo na sumunod sa lahat sila'y nangalunod. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Praise God! Matindi po ang pananampalataya ni Moses, mga kapatid. At ito, what shall I more say, for the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Jephthah and of David also, and of Samuel and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead, raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Palakpakan natin mga mangdirigma, mga magigiting na kawal ng ating Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga kaharian sumuko po sa kanila, maging ang mga bibig ng leon, mga kapatid, ay natikong dahil sa kanilang pananampalataya. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang kanilang mga kababaihan, sila po mga kapatid ay pinantutortured. At hindi po, walang justice mga kapatid, accept deliverance. Pero ang kanilang inaasahan mga kapatid na merong better resurrection. Alam nila na mamatay man sila, mayroong pagkabuhay na maguli, mabubuhay man sila. Kaya kahit ng mga kapatid, tutorturin sila. Grabe po ang mga karasasan ng mga heroes of faith, mga kapatid, sabihin natin, parang hindi natin kakayanin mga kapatid ang mga nangyari sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi na, others were stoned, they were sawn asunder. Grabe, pinagbabato, nilalagari mga kapatid. Pinagbabato, nilalagari. Matindi ang sinapit ng mga heroes of faith, mga kapatid, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. They wandered about in sheepskins and in goatskins, being destitute, afflicted, tormented. At this all, ito na, magwawakas na ako. Harapan natin ang ating Panginoon. At this all, ito ang bibigyan ko ng diin, mga kapatid, sa katapusan ng aking mensahe ngayon, 2024. At this all, obtain a good report through faith, not accepting, and this all, obtain a good report through faith, receive not the promise. Last verse, Hebrews chapter 11 verse 40. God, everybody say God. God having provided some better things. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Grabe
kapatid, nangamatay silang lahat at ang masaklap na pangyayari, sila po mga kapatid, minimiti nila na makamtan ang mga ipinangako ng Diyos, mga kapatid. Datapwat ang sabi po ng banal na kasulatan. At ang lahat ng ito ay nagkaroon ng mabuting balita. Nagkaroon sila ng mabuting balita, patotoo mga kapatid, ayon sa kanilang pananampalataya, datapwat hindi nila tinanggap ang mga pangako. Ito ang napaganda sa atin. Gusto ko mga kapatid na namnamin po natin itong inihanda ng Diyos para sa atin. Ano ang sabi ng God? Having provided some better things for us. Tumayo tayong lahat. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. God having provided some better things for us. Napakapalad po tayo mga kapatid. Narinig naman po natin ang mga dikilang nilalang. Silang lahat pinangakuan, ngunit hindi nila nakamtan ang pangako. Ngayon inihanda ng Diyos ang lalong mabuti para sa atin. Ibig sabihin, this 2024, mga kapatid, excited ba tayo? Amen? Dahil mayroon palang inihanda na lalong mabuting bagay para sa atin. Abangan! Palakpakan natin! One more time! Ang ating Panginoon, let us all worship! Come on, church! Amen! Ang ating purihin dahil ay ng ating Panginoon dahil sa kanyang napakaganda at napakabuting pangako na kanyang ipinangako sa atin. Salamat po, Panginoon. Napakapalad po namin. Bagamat hindi po namin kayo nakita, hindi namin nasaksihan ang mga himala at kababalaghan ng unang panahon kung paano hinati ang pulang dagat at lumakad sila sa tuyong lupa, Panginoon. Hallelujah! Mga kahanga-hanga, mga kababalaghan, nasaksihan ng mga Israel. Ngunit ang isang napakagandang bagay sa huling talata ng buong kabanata ng Hebrews chapter 11, God having provided some better things for us. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami yung pinili sa mga huling araw. Maraming salamat po dahil meron pala kayong inihanda na mas lalong mabuting bagay para sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na wag pong mawaglita, na wag pong mag-alinlangan ang aming mga puso't damdamin, ang aming kaisipan, na hindi po kami, Panginoon, masiraan ng loob, na aming tanggapin ang iyong mga pangako. Gaya ni Sarah, Panginoon, kahit nalipas na sa kanyang panahon, dahil inari niyang tapat ang pangako, nangyari po, Panginoon, ang kanyang minimithi. Nangyari po, Panginoon, ang kanyang hinihingi at dinadalangin. Nangyari po, Panginoon, at natanggap niya ang kasagutan ng kanyang pananalangin.